kalods, nagluto nga pala ako ng laing mga kalods. Tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano kami magluto ng laing dito sa abroad. Napakasimple lang mga kalodi. Hindi siya authentic pero napakasarap at goods na rin mga kalodi. Tara mga kalodi, samahan niyo na ako at lutuin ko tong laing na to para sa inyo. Hey mga kalods, kumakain din ba kayo ng laing? Tara, samahan nyo ako ay pagluluto kayo ng masarap na laing. Hindi nga lang to authentic dahil wala akong nakita rito na powder or totoong gata ng nyog. Mas masarap sana to kung totoong gata ng nyog mga kalodi. Pero goods na rin siya mga kalodi dahil ang ginamit ko nga lang pala dito ay gata sa lata. Gata sa lata yung pala mga kalodi. So ayan na mga kalodi, no? Nilabas ko na nga pala dyan yung mga dry taro natin. Kailangan kasi natin siyang himayin mga kalod para hindi siya mamuumuo, kasi pag hindi natin yan hinimay mahirap siyang lutuin maigi. Ayan na nga pala mga kalodi yung mga ingredients na gagamitin natin. So niready ko na nga pala yung gata, no? So yung gata pala natin mga kalodi na nasa lata is nilagyan ko pala yun ng tubig dahil masyado siyang matapang ba. Sobrang dami niyang gata kaya kailangan ko siyang lagyan ng tubig dahil ang taro kasi mga kalodi kailangan niya ng maraming sabaw para mas mabilis siyang maluto. So dito mga kalodi is nilagay ko na nga pala yung baboy, then maglalagay rin pala ako dyan ng taba ng baka mga kalodi. Naglagay ako ng taba ng baka mga kalodi para mas okay at maging oily or mamantika yung ano natin, yung laing natin mga kalodi. Then sinunod ko na rito mga kalodi yung bawang, sibuyas, luya at sili. Bali kalahati lang pala mga kalodi yung ilalagay ko dyan. Hindi ko ilalagay lahat. Bali ilalagay ko yung kalahati sa ibabaw ng ating laing. Then after kong ilagay ang mga kalodi, then isusunod ko na dyan mga kalodi yung laing natin. Bali ipapatong ko lang sa dyan mga kalodi bago natin ilagay yung ating gata. Then after natin yan ilagay, then susunod na natin ilagay yung mga yung remaining na ingredient. Gusto ko talaga tong mga kalodi, tong laing, kasi mahirap talaga makahanap rito ng mga gabi. Usually kasi ang laing talaga is galing siya sa dahon ng gabi mga kalodi, kung hindi nyo po alam. So napakasarap talaga nito mga kalodi, lalo na kung maangang. Bata pa kasi kami mga kalodi, lagi kami bumibili nito sa bilihan ng ulam. So yun sa binibilan namin ng ulam mga kalodi, masarap siyang magtinda, masarap siyang magluto, I mean to say. Ngayon mga kalodi, nalagay na natin yung mga ibang ingredients. Bali isusunod ko na rito nga pala mga kalodi yung gata. Then kapag nalagay ko na yung mga kalodi yung gata, then maglalagay na lang tayo rito ng mga pampalasa. Grabe, paborito ko ito mga kalodi, lalo na kung may papartneran natin siya ng pritong isda. So ngayon ilalagay ko na rito mga kalodi yung gata natin. Then papakuluan lang natin yung mga kalodi hanggang sa maluto yung ating laing. So tatakpan lang na pala natin yung mga kalodi, then iluluto lang natin siya sa low heat. Then after 10 minutes mga kalodi, balikan lang natin siya. Then lubog-lubog lang natin mga kalodi yung mga dahon para maluto siya ba, dahil kasi sa ilalim lang yung naluluto sa kanya mga kalodi. Dito pala mga kalodi, dahil nga napansin ko na konti lang yung gata natin, is nagdagdag na lang ako ng tubig dyan para maluto talaga maigi yung laing natin. Yung mga dry na laing talaga mga kalodi, mahirap talaga yan lutuin, lalo na kapag yan nga yung mga nasa plastic na yan. Well, actually umaabot siya ng mga 1 oras ng pagluluto mga kalodi. Kasi mga kalodi sa laing is yung sobrang lambot niya, yung overcook talaga siya, na kapag talagang nilagay mo siya sa kanin, sobrang lambot niya. Then haluin lang natin ng haluin niya mga kalodi para talagang kumapit sa kanya yung mga panlasa niya. Bali naglagay nga pala ako dyan mga kalodi ng mga pampalasa, yung asin, tapos naglagay rin ako dyan ng suka, at naglagay rin ako ng patis. Then dahil nga may bagoong nga ako mga kalodi, hindi ko na napakita sa inyo, naglagay na rin ako dyan ng 1 kutsarang bagoong. Masarap kasi mga kalodi yung gata kapag may bagoong. So tinaray ko rin pala dito sa laing na maglagay ng bagoong. Tingnan natin mga kalodi kung ano magiging lasa niya.
Then, after natin mga kalodi yan, ilubog lahat no, sa sabaw. Bali, tatakpan lang natin siya at i-continuous lang natin yung pagpapakulo sa kanya ng mga ilang minuto pa. Siguro aabot pa itong mga kalodi ng mga 30 minutes pa mga kalodi. Then nga, ang gusto ko nga sa laing mga kalodi is yung lutong-luto talaga siya. Kasi mga kalodi, yung dahon ng laing kapag sobrang luto niya, hindi siya yung matigas na parang kangkong. Ito kasi kapag luto siya ng maigi talagang masarap. Yun, luto na mga kalodi. Laing natin. Yun no. Testingin na natin kung masarap. Siyempre may kanin na ako dito mga kalodi. Yun no. Makalasa natin. Sarap. Masapusok pa. Pagkain natin ito mga kalods. Doon mga kalods, tikiman na. First bite. Sarap. Panalo mga kalod.